Batang Ginoo, nakabawi na rin tayo sa wakas. Sana nakita niyo lang kung paano tumakbo ang mga tauhan ng pamilya Zhao. Tingnan ko lang kung sino pa ang magtatangkang mamaliit sa baryo ng Puting Usa. Ang nangyari ngayon, ang unang hakbang para makilala ang baryo ng Puting Usa sa buong Zhejiang County. Ang tunay na pundasyon ay ang mabigyan ang mga taga-baryo ng payapa at masaganang buhay. Siya nga pala, kumusta ang sitwasyon sa ibang bayan? Batang Ginoo, pansamantalang matatag na ang kalagayan ng mga biktima. Pero, ang mga bagong nakuhang lupa ay hindi namin alam kung paano pamamahalaan. Mayroon akong tamang taong naiisip. Siguro, matutulungan niya ako sa lupa. Batang Ginoo, nandyan na pala kayo. Xiao, handa na ba ang mga gamit? Tara na, ipapakita ko sa inyo ang totoong magandang bagay. Batang Ginoo, ito ba ang instant noodles ng mga immortal? Diyos ko, ang dami at ang amoy ay nakakaakit. Nakatikim na ako ng kaunti noon. Ang lasa niyon ay napapanaginipan ko pa rin hanggang ngayon. Mas mabango pa sa karne. Bukod pa riyan, bumili rin ako ng libu-libong alagang hayop. Pagdating ng panahon, dadalhin natin lahat sa baryo ng Puting Usa at ipapamahagi sa mga taga-baryo. Ano ipapamahagi lahat? Batang Ginoo, napakahalaga nito. Pwede naman nating gamitin o kaya ibenta. Bakit kailangang ibigay sa kanila? Para makabuo ng tapat na Shen Army, kailangan ang mga ganitong pabuya. Batang Ginoo, kung gusto nyong bumuo ng hukbo, pwede naman silang bigyan ng bigas at harina. Hindi na kailangang ibigay ang instant noodles. Dahil mga tauhan ko na sila. Siyempre, hindi sila dapat maghirap. Ang mga instant noodles na ito ay ipapamahagi muna sa mga sasali sa hukbo. Batang Ginoo, kaming mga utusan, pwede rin bang sumali sa hukbo? Gusto rin namin kayong mga personal na bantay ko. Ay syempre, may mas magandang matatanggap. Pero huwag muna kayong magsaya. Kasi, depende yan sa ipapakita nyo. O CJ, tandaan nyong huwag na huwag nyong ipagkakalat ang balita. Pagkatapos ng ilang araw, saka natin ilalabas at ipapamahagi sa mga taga-baryo. Masusunod, Batang Ginoo. 8 Wen. Ano ang nasa ilalim ng pulang tela? Iyan ang inihandang pabuya ni Batang Ginoong Shen para sa inyo. Pabuya? Anong pabuya? Nasaan ang Batang Ginoo? Batang Ginoo. Magandang umaga sa lahat. Huwag kayong matakot. Ito ay bigay sa akin ng isang Taoist priest. Kaya kong magsalita ng malakas gamit ito. Huwag kayong matakot. Ehem. Ipinatawag ko kayo ngayon. Dahil magtatayo ako ng hukbo. Sali ako. Ano ang hukbo? Ang ibig sabihin noon ay magiging sundalo ka. Batang Ginoong Shen. Ako si Feng Li. Ay gustong maging unang sumali sa hukbo. Pero bago kayo makasali sa hukbo, kailangan nyo munang pumasa sa physical test. Para makasali sa hukbo, makakatanggap ng isang espesyal na pabuya. Wow! Ito ba ang maalamat na instant noodles ng mga immortal? Ang dami. May gusto bang sumubok? Ako una. At when paano ang test? Mag-push up. Dumapa ka sa sahig. Ilagay ang mga kamay sa harap ng dibdib. Tapos iangat ang katawan. Ganito ba? Babataas 10 beses. 1, 2, 3. Magaling. Mahusay ang ipinakita ni Feng Li. Siya ang unang sumubok. Kaya siya ang gagawin kong pinuno. Napakalaking posisyon ng pinuno. Pabuya. 5 kahon ng instant noodles. 1 baka. At 3 matabang baboy.
Ang dami naman. Pati na rin. Manok. Baybe at gansa tigitig 10. Diyos ko po. Bukod sa instant noodles. May mga hayop pa. Napakalaki naman ng pabuya. Nga. Ang swerte naman ni Kuya Lee. Sa susunod, siguradong pipilahan siya ng mga kababaihan. Nga congratulations Kuya Lee. Batang Ginoong Shen, sumama ako sa inyo para magbayad ng utang na loob, hindi para sa mga pabuya. Kunin mo na iyan. Patakaran ko iyan. Bilang si Shen Hao, may pabuya kapag may nagawa. Salamat Batang Ginoo. Sige na. Ako na. Xiaoru, sa tingin ko, kailangan pa nating bumili ng gamot. Malala ang kalamidad sa Yansao. Posibleng kumalat ang salot. Kasama ng mga biktima. Kuya Hao. Kailangan nga iyan. Pero kung pagsasamahin, lahat ng gastusin, medyo kulang na ang budget natin. Ganito. Sabihan mo si Ding Wen, na pumutol pa ng isang gintong kahoy. Dadalhin natin sa mundo ng mga immortal. CJ. Hahanapin ko muna si Song Xiaofang para bumili ng kumpanya ng gamot. Tapos kay Zhang Fugi para ibenta ang gintong kahoy. Kuya Zhang, tungkol doon sa gintong kahoy na sinabi ko sa iyo noon. Nga pala, kapatid na Shen, may oras ka ba ngayon? Pumunta ka sa Hongfu Building. May ipapakilala ako sa iyo. Salamat sa pagpapakilala. Pupunta ako bukas ng tamang oras. Gusto ko ito. Taring Zhang isang pulseras lang. Tuwang-tuwa ka na. Gustong-gusto ko ito. Tingnan mo ang disenyong ito. Gustong-gusto ko talaga. Saan ka pa makakakita ngayon ng ganito kagandang gintong kahoy? Baka naman. Galing sa kabaong yan. Ano naman kung galing sa kabaong? Ang dekorasyon mong pikso sa bahay, hindi ba gawa rin sa kabaong? Tereng ni. Ito si Shen Hao. Mabuting tao ito. Sinisiguro ko sa iyo. Inirekomenda ni Pereng Zhang. Siguradong magaling. Maupo ka. Kapatid na Shen, anong negosyo mo? May foreign trade company ako. Maliit na negosyo lang. Mahirap ang foreign trade ngayon. Nabalitaan kong yung nasa Sanjiang City, na pinakamagandang ronggo ang foreign trade, ay nagsara na. Sa totoo lang, binili ko na ang ronggoang. Ikaw pala iyon. Nabasa ko online, na yumaman ka, dahil sa ilang kahon ng gintong pamana. Opo. Apektado ang foreign trade ng murang imports. Interesado ka bang mag-drone? Salamat sa paalala Kuya ni, pero maayos naman ang takbo. Kaya ko namang mabuhay. Matigas talaga ang ulo ng mga kabataan. Kabataan, kailangan niyong sumubok. Kapag nagkaproblema, tutulungan kita. Salamat sa tiwala Kuya Zhang. Sige na nga. Ganito na lang. Bukas ang aming Longshan Club ay magkakaroon sa Dongsheng District ng clubhouse event, appreciation meeting. Sa oras na iyon ako ang magpapakilala sa iyo para sumali. CJ, salamat Kuya ni. Anong appreciation meeting? Pagyayabang lang. Ng koleksyon niyo yan eh. Sa pulseras pa lang na ito, tatalunin ko na kayong lahat. Magyabang ka lang. Alam mo ba, nakuha ni Paring Kong ang kalahati ng kabaong nagawa sa gintong kahoy. Tingnan natin kung anong ilalaban mo sa kanya. Magkaaway kami ni Paring Kong. Kumuha siya ng kabaong. Para lang. Ipahiya ako. Kumuha siya ng kabaong. Hindi ba siya minamalas? Sa panahon ngayon, kung gusto mo ng buong gintong kahoy, kailangan mo talagang hukayin ang kabaong ng mga sinaunang tao. Pero ako may isang buong bundok. Hindi pwede kailangan kong humanap ng mas malaking gintong kahoy. Sabi mo maghahanap ka ng mas malaking gintong kahoy. Kung mas malaki pa, kailangan mo nang pumunta sa museo. Kuya Zhao, sa totoo lang may hawak akong ilang piraso ng gintong kahoy. Kapatid na Shen ang gintong kahoy. Kahit may pera ka hindi mo mabibili. Ang suot kong pulseras, bigay ni kapatid na Shen. Tinataya ng eksperto na nasa 30 milyon ang halaga. Kapatid na Shen, ganitong klaseng pulseras na gintong kahoy.
Bibilhin ko lahat ng meron ka. Hindi pulseres. Hindi pulseres. Dekorasyon ba? Hindi rin dekorasyon. Ano ba talaga? Sabihin mo na. Nagloloko ang puso ko. Sabihin mo na. Ganito na lang. Mga kuya. Pumunta muna kayo. Sa bodega ko para tingnan. Bago kayo magdesisyon. Kapatid na Shen. Sino ang maglalagay ng gintong kahoy sa bodega? Sa safe nilalagay yan. Nga. Nasa bodega. Hindi ka ba takot na manakaw? Pasensya na mga kuya. Kasi sa bahay ko. Walang ganoon kalaking safe. Malaki ang dekorasyon mo. Gaano kalaki? Ang gintong kahoy ngayon ay galing sa paghukay ng sinaunang kabaong. Mga kuya, makikita niyo rin mamaya